ka-express, habang papalapit ang mahalagang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa matinding kupunan na Australia at New Zealand, isang malaking pinag-uusapan ng mga fans, mas malakas na ba ngayon ang Gilas kaysa mga nakaraang windows? Ang sagot na marami ay oo. Hindi lamang dahil nananatili ang core ng kupunan na pinamumunuan ni Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Dwight Ramos at AJ Edo, kundi dahil may mga bagong piraso na maaring magbigay ng bagong mukha sa sistema ni Coach Tim Cone. Kabilang sa mga bagong nadagdag sa Final 12, sina Mike Phillips, Justin Baltazar, RJ Abarientos at Juan Gomez Diliano. Ang kanilang pagsama ay nagbibigay ng mas maraming athleticism, versatility, rebounding, transition offense at playmaking options para sa ating national team. Si Phillips ay nagbibigay ng energy at depensa. Si Baltazar naman ay may kakayahang maglaro sa loob at labas habang mahusay ding rebounder. At si RJ ang maging spark plug sa guard position habang si Juan Gomez Diliano ay nagdadala ng creativity at experience sa perimeter. Ngayon, ang tanong ng marami, maglalaro ba si Jordan Clarkson? Sa kasalukuyan, wala pang official na confirmation na sasama siya sa mga laban kontra New Zealand at Australia. Kaya habang nananatiling pangarap ng maraming fans ang kanyang pagbabalik, ang focus muna ng Gilas ay nasa kasalukuyang roster na mas bata, mas athletic at mas unpredictable kesa dati. At kung susuriing mabuti ang kasalukuyang estado ng Gilas, makikita natin na hindi lang simpleng roster update ang nangyayari. Ang mas mahalaga ay ang pagbabago ng karakter ng buong kupunan. Sa mga nakaraang taon, madalas umasa ang Gilas sa veteranong core. Napatunayan naman nilang kaya nilang makipagsabayan sa pinakamalalakas na bansa ng Asia at Oceania. Pero habang lumalakas din ang mga karibal gaya ng New Zealand at Australia, kailangan ding mag-evolve ang Pilipinas. At dito pumapasok ang kahalagahan ng mga bagong additions. Si Mike Phillips ay isa sa mga pinaka-athletic na local big man sa bansa. Ang kanyang kakayahang humabol sa fast break, lumaban sa rebounds, magbigay ng defensive pressure, ay maging malaking sandata laban sa matinding frontline ng tall blocks at boomers. Si Justin Baltazar naman ay matagal nang hinahangaan dahil sa kanyang versatility. Maaari siyang maglaro bilang power forward o center, depende sa sitwasyon. Ang kanyang rebounding at ability na mag-init mula sa mid-range ay nagbibigay ng dagdag na dimension sa opensa ng Gilas. Samantala si RJ Abarientos ay nagbibigay ng bagay na mahalaga sa modern basketball, ang speed at shot creation. Kapag nahirapan ang opensa, kaya niyang gumawa ng sariling tira at makapagbigay ng instant offense mula sa backcourt. At syempre, hindi dapat maliitin sa Juan Gomez Diliano sa kanyang karanasan sa iba't ibang international competitions at professional leagues. Meron siyang kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Maaari siyang maging secondary playmaker, scorer o defender, depende sa pangangailangan ng kupunan. At ang pinakamalaking epekto ng mga bagong manlalarong ito ay hindi lamang ang kanilang individual talent. Ang tunay na epekto ay ang pagiging mas mahirap kasahin ng Gilas. Noong nakaraan, alam na ng mga kalaban kung saan manggagaling ang opensa. Ngayon, mas marami ng combinations ang maaaring gamitin ni Coach Tim. Mas maraming lineup ang pwedeng subukan. Mas maraming depensang maaaring i-adjust. Mas maraming atake ang maaaring ilabas depende sa kalaban. At kontra New Zealand, mahalaga ang physicality at rebounding. Laban naman sa Australia, mahalaga ang athleticism, speed at depth. At dito magiging mahalaga ang mga bagong mukha ng roster. Well, hindi man garantisadong mananalo ang Gilas laban sa dalawang powerhouse na ito. Malinaw na mas malalim, mas athletic at mas exciting panoorin ang kasalukuyang version ng pambansang kupunan kumpara sa mga nakaraang windows. So ang tanong ngayon ay hindi na kung kaya bang makipagsabayan ng Gilas, kundi kung gaano kalayo ang kaya nilang marating gamit ang bagong lakas na ito. At kung may isang bagay na kapansin-pansin sa kasalukuyang Gilas, ito ay ang kombinasyon ng karanasan at kabataan na bihirang makita sa isang national team. Habang nananatili ang mga veteranong leader na sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Chris Newsome at Dwight Ramos, unti-unti namang pumapasok ang mga bagong henerasyon na magdala ng Gilas sa susunod na yugto ng tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit maraming basketball analysts ang naniniwalang mas mapanganib ngayon ang Gilas kumpara sa nakaraang mga taon. Kapag tinitingnan natin ang posibleng rotations, napakaraming combination ang pwedeng gamitin ni Coach Tim. Maaari siya maglaro ng traditional lineup kasama sina Junmar Fajardo at AJ Edo para sa laki at depensa sa ilalim. Maaari rin siyang gumamit ng mas mabilis na lineup
kasama sina Mike Phillips at Justin Baltazar para sa mas agresibong transition game. Ang ganitong flexibility ay napakahalaga laban sa New Zealand. Kilalang-kilala ang Tall Blacks sa kanilang physical style of play. Hindi sila natatakot makipagbanggaan sa ilalim at madalas nilang pinapahirapan ang mga kalaban sa rebounding battle. Sa mga nakarang paghaharap, isa ito sa mga aspeto na naging hamon para sa Gilas. Pero sa pagdating ni Phillips at Baltazar, mas lumalalim ang frontline rotation ng Gilas. Hindi na lamang sina Junmar at AJ ang aasahan sa rebounding at anterior defense, may dagdag energy, haba at athleticism na maaaring makatulong sa loob ng 4 na quarters. Pagdating naman sa Australia, ibang klaseng hamon ang nag-aantay. Ang Boomers ay isa sa pinakamalalim na basketball program sa buong mundo. Kahit hindi kompleto ang kanilang NBA caliber roster, nananatili silang mabilis, disiplinado at napakahusay sa ball movement. Dito nagiging mahalaga ang pagpasok ni RJ Abarientos at Juan Gomez Diliano. Ang kanilang bilis at kakayang gumawa ng plays ay makatulong upang makasabay ang Gilas sa mabilis na tempo ng Australia. Kapag kailangan ng instant offense o dagdag playmaking, may mga bagong option na ngayon ang coaching staff. At isa pang mahalagang aspeto ay ang unpredictability. Sa international basketball, malaking bentahe ang pagiging mahirap basahin. Kapag limitado ang options ng isang koponan, madaling maghanda ang kalaban. Pero kapag marami kang lineup combinations, mas mahirap hulaan kung sino ang magiging pangunahing armas sa bawat laro. Ito ang posibleng pinakamalaking pagbabago sa Gilas ngayon. Sa isang laro, maaaring si Junmar ang maging sentro ng opensa. Sa susunod, maaaring umikot ang sistema kina Dwight, Carl at Kevin. Maaaring magkaroon ng malaking epekto sina RJ, Mike Phillips o Justin Baltazar mula sa bench. At paano naman si Jordan Clarkson? Sa ngayon, wala pa ring official na confirmation tungkol sa kanyang pagsama sa mga laban kontra New Zealand at Australia. Kaya habang patuloy na umaasa ang mga fans sa posibilidad ng kanyang pagbabalik, mas mahalagang tingnan muna ang realidad na nasa harap natin. Ang kasalukuyang Gilas ay meron ng sapat na talento upang makipagsabayan sa pinakamalakas na bansa sa rehiyon. Yes, malaking dagdag si JC kung sakaling makalaro siya. Ang kanyang NBA experience, shot creation at scoring ability ay kayang baguhin ang takbo ng isang laban anumang oras. Pero kahit wala siya, ipinapakita ng bagong roster na may direction ang programa ng Gilas. Well, sa katunayan, maaaring ito na ang isa sa pinaka-athletic, pinaka-versatile at pinakamalalim na lineups na nabuo ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Kaya habang papalapit ang laban kontra New Zealand at Australia, isang bagay ang malinaw, hindi na ito ang bagong Gilas na madaling basahin ng mga kalaban. Ito ay isang mas batang kupunan, mas mabilis, mas malalim ang rotation, at may kakayahang magbigay ng sorpresa laban sa kahit sinong powerhouse sa international basketball.